isang ganap na highly urbanized city ang masasabi natin pangunahing pangarap ng bawat lungsod sa bansa. Pero matapos na mabigyan ng proklamasyon ni Pangulong Aquino bilang highly urbanized city, hindi pa rin naiimplementa ang eleksyon sa Cabanatuan City. Alamin natin mula kay Snow Badua. Sa Miyerkules na ilalabas ng Commission on Elections ang resolution ukol sa kung itutuloy ba o hindi ang plebisito para sa hangad ng Cabanatuan na maging isang ganap na highly urbanized city. Noong Hulyo ay naglabas ang Pangulong Benigno Simeon Aquino III ng proklamasyon na nag-iendorso sa Cabanatuan para maging isang HUC. Kapag pumalo na kasi sa mahigit 200,000 ang populasyon ng isang lungsod at may annual income ito na at least 50 million pesos, eligible na ito na tumayo sa sariling paa nang hiwalay sa pamumuno ng lalawigan. Sa kaso ng Cabanatuan, nasa halos 400,000 na ang inhabitants nito at mayroon din itong kita na pumapalo sa 1 billion pesos kada taon. Pero ang problema, kahit pa may proklamasyon na mula sa Pangulo, hindi mai-implement ang plebisito dahil hinaharang di umano ito ng Kapitolyo ng Nueva Ecija. Ang jewel of Nueva Ecija, ang hiyas ng Nueva Ecija ay ang Cabanatuan. It all boils down to one thing. Boto, dahil dati malaki boto ni Governor dito. Pangalawa, yung pera na sinasabi niyang mawawala, 125 million pesos. Malayo siya kay Governor Pineda, ng Mabalacan, Pampanga, nag-yes na. Yung sila Governor Padaca, sila Governor D. Sa ngayon ay may brasuhan sa pagitan ng City Hall ng Cabanatuan at Kapitolyo ng Nueva Ecija hinggil sa implementasyon ng plebisito. Pero paliwanag ni Vergara, na-satisfy na ng lungsod ang lahat ng mga procedure para maging isang ganap na highly urbanized city ang Cabanatuan. Yes, we are very ready and nagiging palalo na yung aming governor. Kaya umaapil ako sa buong Nueva Ecija. Paano pag-turn na nila? Ito yung pag-unlad. Ang maliwanag, ang Pangulo, ang sabi, it is a declared policy of the government to support local governments' initiative to attain their fullest development as self-reliant communities and make them effective partners in the attainment of national goals. Samantala, buo naman ang tiwala ni City Legal Officer Attorney Cesar Villar na matutuloy ang plebisito sa huling bahagi ng Oktubre o di kaya'y sa early part of November. Kapag naging highly urbanized city na ang Cabanatuan, mas magiging mabilis ang pag-unlad ng lungsod gaya ng tinatamasa ngayon ng 33 other cities sa bansa na ngayon ganap na highly urbanized cities. Para sa Telebisyon ng Bayan, Snow Badua, nag-uulat.